Isang magandang araw sa lahat. Ako si Jonah at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento na matagal ko nang tinatago. Siguro, sa bawat hakbang ng buhay, may mga pagkakataong ang mga nararamdaman natin ay mahirap ipaliwanag. Mga damdaming hindi kayang ilarawan sa salita. At mga alaala na paulit-ulit na bumabalik. Lumaki ako sa isang pamilya na puno ng pagmamahal. At isa sa mga taong hindi ko malilimutan ay si Ninong Marco. Siya ang aking ninong. At mula pagkabata, palagi siyang nandyan para sa akin. Simula noong bata pa ako, lagi siyang bumabalik mula sa kanyang mga paglalakbay abroad. At tuwing uuwi siya, may dalang mga pasalubong at kwento ng mga lugar na napuntahan niya. Hindi lang siya basta ninong para sa akin. Siya rin ang naging tagapagtanggol ko, ang naging gabay ko sa mga mahihirap na oras. Habang lumalaki ako, naiiba ang naging pakiramdam ko sa kanya. Noong bata, ang turing ko kay Ninong Marco ay parang isang guro, isang kuya, at isang tagapayo. Pero habang nagiging teenager ako, nararamdaman ko na may kakaibang init ang bawat sulyap niya. Para bang may isang bagay na hindi ko maipaliwanag at ito ang nagsimula kong ikahiya. Ang mga tingin niya, ang mga haplos na dati madalas ay walang mali siya, ay nagkaroon ng ibang kahulugan, lalo na kapag magkasama kami. Ang bawat sandali na kami magkasama ay puno ng mga hindi nasabing salita. Ng mga damdaming hindi kayang ipaliwanag ng kahit na anong salita. Sa mga gabi na kami ay nag-uusap, ang pakiramdam ko ay para bang ako lang at siya ang naroroon at lahat ng ingay sa paligid ay nawawala. Ang mga kwento niya ng kanyang buhay sa barko ay parang hindi ko kayang tanggapin. Para bang gusto ko siyang maging bahagi ng aking buhay, higit pa sa pagiging ninong ko. Pero hindi ko ito kayang sabihin at hindi ko rin alam kung kaya ko bang tanggapin ang sarili kong nararamdaman. Minsan, naiisip ko, baka ang pakiramdam ko ay simpleng pagkagusto. Ang pagiging labis na magaan sa kanya bilang isang taong may kakayahang magbigay ng kasiyahan at magaan na pakiramdam. Ngunit hindi ko ito kayang ipaliwanag. Alam ko lang na ang bawat pagsulyap niya ay may dalang init sa aking katawan. At ang bawat magaan na haplos na dulot ng hangin o ng tubig ay tila may mga lihim na hindi ko kayang itago sa aking sarili. Dahil sa mga nararamdaman ko, nagdesisyon akong lumayo ng kaunti. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang mga masalimuot na damdaming ito. Nagawa kong itago ito sa ilalim ng mga ngiti at mga tawa. Ngunit sa kalooban ko, ang mga mata ni Ninong Marco ay isang apoy na hindi ko kayang patayin. Kaya, pinili kong hindi magpadala sa mga ito. Hindi ko kayang makita siya sa ibang paraan, kundi ang maging isang tagapangalaga sa buhay ko. Minsan lang mangyari ito sa isang tao at hindi ko kayang sirain ang relasyon namin. Tinutulan ko ang mga nararamdaman ko, ngunit ang mga ito ay patuloy na bumabalik. Ang mga pangarap ko, ang mga gabing iniisip ko siya, ay nagsilbing alaala ng isang kasaysayan na hindi ko kayang isalaysay. Sa tuwing magkakasama kami, ang nararamdaman ko ay isang halo ng kasiyahan at kalungkutan. Isang masalimuot na paghahalo ng pagnanasa at takot na mawalan siya sa buhay ko. Hanggang dumating ang pagkakataon na magbabalik siya mula sa kanyang barko. At ang lahat ng nararamdaman kong yon ay muling sumik. Matapos ang ilang linggong paghihintay, dumating si Ninong Marco mula sa barko. Para bang lahat ng emosyon ko'y bumalik ng sabay-sabay. At hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko sa kanya. May isang gabing hindi ko malilimutan. Napag-usapan namin na magpunta sa La Union. At iniimbitahan niya ako para makasama siya sa isang maliit na bakasyon. Hindi ko na matandaan kung anong oras na yon. Pero magkahawak kami ng kamay sa dalampasigan. At ang malamlam na buwan ang nagbigay liwanag sa aming paligid.
Walang katahimikan sa paligid, kundi ang alon na dumadampi sa dalampasigan. Tahimik kami at naramdaman ko ang init ng katawan niya sa akin. Alam kong hindi na ito ang dating ninong na iniidolo ko, kundi ang isang lalaki na may iba't ibang pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil sa init ng sitwasyon, hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Sinabi ko na lang sa kanya, "Ninong, matagal ko nang gustong aminin sa iyo na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang magsinungaling pa. Mahal kita." Hindi ko alam kung anong hitsura ko habang sinasabi ko iyon, ngunit ang bawat salita ay lumabas mula sa aking puso. Inisip ko na baka magtampo siya o magalit, o kaya ay magtawanan lang kami. Pero sa halip na mag-react siya tulad ng inaasahan ko, nagkaroon ng katahimikan. Tumingin siya sa dagat at parang nag-iisip. Hindi ko makita ang kanyang mukha, pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Matapos ang ilang sandali, ngumiti siya, pero ang mga mata niya ay malayo. Parang may iniisip na hindi ko kayang maintindihan. "Jonah," sabi niya, "huwag mong gawing komplikado ang lahat." Sa sinabi niyang iyon, para akong tinamaan ng kidlat, parang isang malamig na hampas ng hangin na dumaan sa katawan ko. I expected something more. Hindi ko alam kung bakit hindi ko matanggap ang sagot na yon. Parang hindi siya nagulat, hindi siya nag-react, at parang may nangyaring hindi ko naiintindihan. Hindi ko rin alam kung bakit parang nagkaroon ng distance ang mga mata niya, ang mga galaw niya. Kung dati, palaging magaan, ngayon ay may ilang bagay na tumatakbo sa isip ko. Hinawakan niya ang kamay ko ng magaan at tinapik ito. "Huwag kang mag-alala, Jonah," sabi niya. At pagkatapos noon, tumahimik ulit siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Hindi ko alam kung natanggap niya ba o iniiwasan lang niya ang nararamdaman ko. Kumbaga, parang may pader sa pagitan namin na hindi ko kayang sirain. Masakit, DJ Serene. Hindi ko alam kung dahil sa takot ko sa maaaring mangyari o dahil sa hindi ko kayang tanggapin na baka hindi siya pareho ng nararamdaman ko. Sa mga sumunod na minuto, magkasama pa rin kami. Pero ang saya na dati nararamdaman ko sa kanyang presensya ay nawala. Parang ang lahat ng bagay sa paligid ay naging malabo. At ang tanging natira ay ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano nga ba ang nangyari? Bakit hindi siya sumagot ng direkta? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng iyon. Hanggang ngayon, ang sagot niya ay patuloy na bumabalik sa isip ko at hindi ko kayang ipaliwanag ang sakit at kalituhan na nararamdaman ko. Ang bawat pagkilos niya ay nagbigay sa akin ng bagong katanungan. Kung mahal ko siya, bakit hindi siya nagpapakita ng kaparehong nararamdaman? Kung siya nga, bakit ang mga tinig ng mga salita niya ay may kabigatan na hindi ko kayang tanggalin? Nasa harap ko siya, ngunit parang malayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama bang aminin ko sa kanya o kung dapat ko na lang itong itago. Sana, DJ Serene, ay may mas malinaw pa akong sagot. Laging nakikinig, Jonah. Napansin ko na simula ng gabing iyon, may mga bagay na nagbago sa pagitan namin. Nawala ang mga titig niyang dati puno ng kaligayahan at interes. Ang mga simpleng usapan namin noon na puno ng tawanan, ngayon, naging malamig at mabigat. Bawat sagot ni Ninong Marco, parang may pader na nagiging hadlang sa aming komunikasyon. Hindi ko alam kung ang mga salitang binitiwan ko ay naging sanhi ng lahat ng ito. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit, pero tuwing magkasama kami, may isang matinding pagkailang na nararamdaman ko. Para bang hindi ko na kayang makita ang mga dati niyang ngiti at ang mga mata niyang hindi na tumitingin sa akin ng diretso.
Bilang isang tao na sanay sa mga yakap at kasamahan ng Ninong Marco, naguguluhan ako. Bakit ganito na ang mga pagkakataon? May mga araw na tinatanong ko siya tungkol sa mga nangyayari, pero laging magaan at walang malasakit ang sagot niya. Wala, Yona. Okay lang. Iyon ang madalas niyang sabihin, at hindi ko kayang ilihis ang nararamdaman ko na parang may iniiwasan siya. Minsan, naiisip ko, baka ako na lang ang may mali. Baka masyado kong iniisip na nagbago siya dahil sa mga sinabi ko. Pero kung tutuusin, ang mga bagay na hindi ko inaasahan, ang malamig niyang tinig at ang pag-iwas sa mga simpleng tanong ay nagbigay sa akin ng duda. Hindi ko malaman kung dapat ko bang ipagpatuloy ang lahat ng ito o kung kailangan kong kalimutan na lang ang mga nangyari. Dumating sa punto na ang mga tanong ko sa sarili ko ay napakasakit. Baka nga ang ginusto ko lang ay maipadama sa kanya ang mga nararamdaman ko at sa halip na magbigay ng isang pag-unawa, nahanap ko ang sarili ko sa isang sitwasyon kung saan ako na lang ang naglalakad mag-isa. Lahat ng kaligayahan na inaasahan kong magbabalik, ngayon ay tila malayo na. Hindi ko alam kung tama ba na nagsalita ako. Hindi ko alam kung ang sinabi ko ay nagbigay ng sakit o kung ito ang nagbukas ng isang pinto na mas magpapahirap sa amin. Ang relasyon namin, na dati puno ng init at saya, ngayon ay puno ng distansya at katahimikan. Parang hindi ko na kayang ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Hanggang ngayon, patuloy akong nag-iisip kung may magagawa pa ba ako upang ayusin ito o kung ang pinakamabuting gawin ay maghintay na lang sa mga pagbabago. Pero sa bawat araw na dumaan, lalong tumitindi ang tanong sa puso ko. Kung ang confession ko ba ay nagdulot ng takot o kung ako lang ba ang may maling inaasahan, ang sakit ng hindi pagkakaintindihan. Ang sakit ng hindi na makausap si Ninong Marco tulad ng dati. Kung dati, wala nang hadlang sa aming mga saloobin. Ngayon, tila ba lahat ng mga hangin ay may pader na naghihiwalay sa amin? Habang lumilipas ang mga araw, mas ramdam ko ang pagbagsak ng lahat. Ang mga simpleng pagtingin ni Ninong Marco na dati puno ng saya at pagmamahal, ngayon ay nagiging mga malalamig na titig na hindi ko kayang basahin. Ang mga yakap at usapan namin na dati ay nagpapalakas sa aking puso, ngayon ay parang mga anino na lang na hindi ko na maabot. May mga pagkakataong ang mga kamay ko ay naguguluhan. Naghahanap ng paraan upang muling makapagtanong o makipag-usap. Pero sa tuwing tatawagin ko siya, parang lumilihis siya sa mga sagot at ang mga mata niya ay hindi na gaya ng dati. Puno ng sigla, puno ng malasakit. Ang mga sandaling ito na dapat sana ay puno ng magaan na usapan ay napapapalitan ng katahimikan na nagpapahirap sa akin. Ang sakit ng makitang unti-unting nawawala ang dati nating ugnayan at higit pang nagpapasakit ay ang aking mga pagtatangkang muling mapalapit sa kanya. Ang mga galak na inaasahan kong babalik, nagiging isang malupit na pananabik na hindi ko kayang magamot. Hindi ko alam kung paano ko babangon mula rito, kung paano ko mapapaayos ang lahat ng nasira ko sa isang sulyap ng aking puso. Ngunit habang ang lahat ng ito ay nangyayari, isang pamilyar na mukha ang muling nagbalik sa aking buhay. Si Enzo, ang ex-boyfriend ko. Noon ko pa siya iniiwasan ko ang lahat ng ating nakaraan dahil naniniwala akong nakapag-move on na ako. Pero sa kanyang pagbabalik, napansin ko agad ang pagbabago sa mga mata niya. Hindi na siya ang dating batang lalaki na iniwasan ko. Ngayon, may mas matinding determinasyon sa kanyang mga galaw. May lakas na magsimula muli. Torn ako. Hindi ko na alam kung anong path ang tatahakin ko. Si Ninong Marco, na nagbigay sa akin ng mga alaala ng pag-aalaga at pagmamahal, ngunit ngayon ay lumalayo. O si Enzo, na muling nagbabalik at nag-aalok ng mga lumang pangako
na dati ko nang pinili na iwan. Habang ang puso ko ay nagtatalo, ang katawan ko ay nawawala sa landas ng kung anong dapat kong maramdaman. Dahil sa mga nararamdaman ko, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga konsekwensya ng aking mga desisyon. Ang mga saloobin ko ay magkahalo, takot, pangarap, at mga tanong na parang walang katapusan. Si Ninong Marco, na dapat sana ay simbolo ng mga magagandang alaala, ngayon ay parang isang tao na hindi ko na kayang abutin. Samantalang si Enzo, na iniwasan ko na, ay muling nagpapakita ng interes at pagmamahal. Ang puso ko ay nahulog sa matinding kalituhan. Hindi ko alam kung paano ko mareresolba ang lahat ng ito. Bakit nga ba ako nagkaganto? Bawat hakbang ko ay tila nagpapalalim sa aking mga pagdududa. Kung dati, malinaw ang direksyon ng aking buhay. Ngayon, tila ako'y nawawala sa isang madilim na daan na hindi ko matanaw ang katapusan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga taong ito sa buhay ko. O kung paano ko susundan ang aking puso sa gitna ng mga damdaming ito. Lahat ng desisyon ay puno ng komplikasyon at nararamdaman ko na ang mga hakbang ko ay nagiging mas mabigat. Kung sana ay may gabay, kung sana ay may malinaw na daan. Pero sa ngayon, ako'y naglalakbay na mag-isa, bitin sa mga sagot at pilit na binabalikan ang mga nakaraan. Ang mga araw na lumipas ay puno ng pagninilay. Kasama ng mga tahimik na gabi, ako'y nagsimula muling magbalik tanaw. Bawat hakbang ko, bawat salita na nasabi ko, tila parang naging mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Naisip ko kung naging mali ba ang ginawa ko, ang pagsabi ng aking nararamdaman kay Ninong Marco. Ang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isip. Kung sana ba ay ipinagpatuloy ko na lang na maging tahimik? Kung sana ay hindi ko inamin ang nararamdaman ko? Baka hindi ito nangyari. Pero may mga sandali, may mga pagkakataong ang puso ko ay nagsasabi na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Hindi ba't ako rin ay may karapatan na maramdaman ang mga bagay na ito? Hindi ba't ako rin ay isang tao na may mga pangarap at damdamin? Hindi lang bilang inaanak ni Ninong Marco, kundi bilang isang babae na may sariling hangarin at pangangailangan. Bawat gabi na mag-isa ako, sinisikap kong magpatawad sa sarili ko. Kasi sa lahat ng nangyari, sa lahat ng akala kong mali, may mga pagkakataon na ang mga desisyon ay hindi palaging nagiging tama sa simula. Ngunit ang mga ito'y may dalang mga aral. Iniisip ko na baka kailangan ko lang matutunan kung paano tanggapin ang sarili ko. Hindi lang ako ang babaeng lumaki sa mga bisig ni Ninong Marco, kundi isa akong tao na may sariling kwento, na may sariling mga pangarap, na may sarili ring pagnanasa. Ang pagkakaroon ng damdamin, ang pagkakaroon ng mga nararamdaman na masakit at maligaya, ay bahagi ng pagiging buo ko. Dati, ang mundo ko ay umiikot lamang sa pagmamahal at alaga ni Ninong. Ngunit ngayon, naiisip ko na marahil ang pagtanggap sa sarili ko bilang isang individual ay ang susi para mabigyan ko ng halaga ang aking nararamdaman. Sa mga oras ng pagmumuni-muni, naaalala ko ang mga simpleng sandali na kami ay magkasama. Ang mga kwentuhan sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang mga tawa na magkasabay naming isinusuong. Nais ko lang na bumalik sa mga panahong iyon, kung saan ang lahat ng bagay ay tila payapa at puno ng kaligayahan. Ngunit hindi ko na maibabalik ang mga iyon. Ang mga sandaling iyon ay naging bahagi ng nakaraan na. At sa ngayon, ako'y naroroon sa harap ng bagong tanong, kung paano ko tatanggapin ang mga bagay na hindi ko inaasahan. May mga gabi na tila parang tinatangay ako ng hangin ng mga desisyon ko, ang mga nararamdaman ko, ang mga pangarap ko, ang mga pagkatalo ko, lahat ay nagiging magkahalo-halo sa aking isipan. Dati naniniwala ako na ang pagmamahal kay Ninong Marco
ay ang magbibigay saysay sa aking buhay. Ngunit ngayon, naiisip ko, baka ang tunay na pagsasabi ng pagmamahal ay hindi sa pamamagitan ng pagpapakita lang, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa aking sarili at sa mga desisyong nagmumula sa puso ko. Ang mga oras na ito ng pagninilay ay nagiging pagkakataon para matutunan ko kung paano pahalagahan ang aking mga nararamdaman nang hindi ako natatakot. Kailangan kong matutong ipaglaban ang aking kaligayahan at malaman na ang pagmamahal na ipinapakita ko ay hindi palaging nangangahulugang pagpapakita ng sakripisyo o pagtanggap sa bagay na mahirap. Ang pagmamahal ay isang bagay na hindi laging malinaw, ngunit sa bawat hakbang ko, natututo akong tanggapin ito ng buo. Sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung anong daraanan ko. Ang puso ko ay patuloy na maghahanap ng kasagutan. Ngunit ang tanging alam ko, sa lahat ng ito, ay ang muling pagkakaroon ng lakas na tanggapin ang aking sarili. Isang hakbang patungo sa ang mga araw na lumipas ay nagdala sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Pakiramdam ko'y lalapit ako sa gilid ng pagkabigo. Ngunit ang mga sandaling ito ay nagsimulang magbukas sa aking harapan ng mga hindi ko inaasahang katotohanan. Habang patuloy ang distansya namin ni Ninong Marco, may mga pagkakataon na may naramdaman akong pagbabago sa kanyang kilos. May mga sulyap na puno ng pasensya. May mga galak na mahirap ipaliwanag. Ngunit higit sa lahat, may nararamdaman akong pagkasadya sa kanyang mga mata. Parang may bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang araw, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko at nagdesisyon akong magtanong. Hindi ko na kayang maghintay na lamang, kaya't pinili kong sundan siya sa kanyang kwarto, kung saan matagal ko nang nararamdaman na may mga sikreto siyang pinapasan. Doon, sa ilalim ng dim na ilaw, nagtakda kami ng usapan. Mga salita na hindi madaling bitawan, ngunit kailangang masabi. At sa mga salitang binitiwan niya, nagsimula akong magbukas ng mga pinto na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Inamin niya na may mga bagay siyang hindi kayang sabihin sa akin. Hindi dahil sa hindi ako kayang pagkatiwalaan, kundi dahil sa takot na magdulot ako ng sakit sa puso ko. Ang mga tanong ko tungkol sa kanyang reaksyon, sa dahilan ng kanyang distansya, ay nagsimulang magkapaliwanagan. Hindi pala ang kanyang pagtanggi sa aking nararamdaman, kundi ang kanyang takot na madamay ako sa mga pasakit na dala ng kanyang sarili. Pinipili niyang maging malayo, hindi upang iwasan ako, kundi upang hindi ko madama ang bigat ng mga alalahanin na itinatago niya. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang isang bigat na hindi ko pa nararamdaman noon. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman kong kalungkutan at pagsisisi. Hindi pala ang puso ko ang siya lamang, kundi pati na rin siya, nagdudulot ng mga tanong at hindi pagkakaunawaan sa puso niya. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi lang basta pagmamahal. Ito ay isang koneksyon na hindi matitinag ng anumang distansya. Isang uri ng pagkakaintindihan na hindi pa natutunan ng mga salitang nasabi. Habang binabaybay ko ang mga salita, niyang naglalaman ng mga sikretong matagal nang nais tanggapin, natutunan ko na hindi lang ako ang may pagkakamali. Siya rin, may mga bagay na hindi niya kayang isalaysay, mga nararamdaman na hindi kayang ipahayag, ngunit hindi ito naging sagabal para sa akin. Sa halip, ito ay nagbukas ng mas malalim na pag-unawa sa aming dalawa. Tinutukoy niya na ang relasyon namin ay hindi pa tapos. Ito ay isang kabanata na nagsimula at patuloy na magpapatuloy, ngunit sa ibang anyo. Ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi na lang ito isang infatuation. Ito'y isang uri ng pagmamahal na ipinapakita sa pamamagitan ng mga hindi nasabing salita, ng mga pasensyang tanawin at maliliit na galak. Ngunit hindi ko rin iniiwasan ang mga alalahaning nagmula sa aking mga desisyon.
Kung may mga pagkakamali, ito ang mga hakbang na nagtuturo sa akin kung paano magpatuloy. Hindi ko na kailangang maghanap pa ng mga sagot sa mga hindi ko kayang baguhin. Ang mahalaga ay kung paano ko haharapin ang mga resulta ng mga desisyon ko. Ngayon, nararamdaman kong ang tunay na hakbang ko ay hindi para maghanap ng perpektong kasagutan sa mga tanong, kundi upang matutunan kong tanggapin at yakapin ang lahat ng aspeto ng aking nararamdaman. Hindi ko na iniiwasan ang pagkatalo, kundi tinatanggap ko ito bilang isang bahagi ng aking paglago. Ang paghahanap ng kalayaan sa aking sarili ay isang paglalakbay na nagsimula sa isang simpleng pagkakaroon ng lakas upang tanggapin ang mga katotohanan. Kahit ang mga huling araw na lumipas ay nagsimula ng magbukas ng mga hindi inaasahang pinto sa aking buhay. Pakiramdam ko, unti-unting nawawala ang lahat ng piraso ng lakas na natira sa akin. Hindi ko alam kung saan magsisimula o kung anong direksyon ang tatahakin ko. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago nang matuklasan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Ang lahat ng mga pahiwatig na parang may tinatagong sikreto ni Ninong Marco ay nagkaroon ng linaw. Ngunit sa isang paraan na masakit at nakakagulat. Isang araw, pagkatapos ng ilang linggong katahimikan at distansya, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang kaibigan ni Ninong Marco. Isang kaibigan na matagal ko nang kilala. Isang tao na may kinalaman sa isang bahagi ng aking buhay na hindi ko nais gawing sentro ng lahat ng aking kalungkutan. Ang tawag na yon ay nagsimulang magdulot ng mga alalahanin sa aking isipan, kaya't napilitan akong makipagkita sa kanya. Wala akong ideya na ang mga salitang binitiwan niya ay magpapabago ng lahat ng aking pananaw. Anong ginagawa mo sa buhay mo, Jonah? Tanong ng kaibigan ni Ninong Marco. Ang tono ng boses niya ay may pagka-misteryoso. Hindi ko siya maintindihan, kaya't nagpa siya akong makinig na lang. Alam mo ba na may mga bagay na hindi mo pa nalalaman tungkol kay Marco? Ang mga salitang iyon ay naging simula ng lahat. Ang sinabi niya ay nagpatuloy sa pag-unveil ng isang lihim na matagal nang itinatago. Si Ninong Marco ay may kasintahan na matagal na niyang ipinagkait sa akin. Hindi lang basta kasintahan, kundi isang babae na may pangalan na matagal ko nang kilala. Ang babaeng iyon ay si Rachel, ang matalik kong kaibigan. Ang pinakamalapit na tao na naging saksi sa mga araw ng pagkabata ko. At siya rin ang taong kinukuwento ko sa lahat ng aking kaligayahan at kalungkutan. Nagdalawang isip ako sa una. Si Rachel? Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang paniwalaan ang mga salitang binitiwan ng kaibigan ni Ninong Marco. Si Rachel, ang aking matalik na kaibigan, ang siyang nilalapitan ko tuwing may problema. Siya rin ang babae na tinuturing kong katuwang sa mga alaala ko. Ngunit, ayon sa kaibigan ni Ninong Marco, hindi lang basta magkakasama sina Ninong at Rachel. Nasa isang malalim na relasyon sila at matagal na silang magkasintahan. Engaged na sila at hindi ko kailanman nalaman. Ang sakit ay halos dumaloy sa aking buong katawan. Ang mga sandaling pinaniniwalaan ko na may posibilidad kami ni Ninong Marco ay napakabigat. Minsan, naisip ko na sana'y hindi ko na lang ipinaabot ang mga nararamdaman ko. Na sana'y hindi ko na lang pinilit na maging malinaw sa kanya. Ngunit sa isang iglap, napagtanto ko na hindi lang ang aking nararamdaman ang napabayaan, kundi pati ang relasyon na nagdulot ng mga tanong sa aking puso. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang love triangle na hindi ko alam ay isang pahirap na walang kapantay. Si Rachel, ang kaibigan ko, ay naging ang babaeng hindi ko alam na si Ninong Marco ang nagpapahalaga ng sobra. Nagkakaroon ako ng galit at kalungkutan. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa sarili ko. Binalikan ko ang lahat ng mga usapan namin ni Rachel
Lahat ng mga pagkakataon na hinahangaan ko si Marco. Lahat ng mga tampuhan na parang wala lang. Ngayon ay may ibang kahulugan. Sa gitna ng lahat ng emosyon, napagtanto ko na hindi ko dapat gawing masalimuot ang aking buhay sa mga bagay na wala akong kontrol. Si Ninong Marco at Rachel ay may sariling mundo na malayo sa kung ano ang naiisip ko. At ako naman ay natututo ng mga mahahalagang aral mula sa mga pagkatalo at kalituhan na bumabalot sa aking puso. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, ngunit ang natutunan ko ay magpatuloy sa pagtanggap ng mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagtatapos. Ito ay tungkol sa pag-unawa na kahit sa gitna ng sakit, may mga pagkakataon na kailangan mong makita ang tunay na hitsura ng iyong mga nararamdaman at matutong magpatuloy, kahit na mahirap. Sa wakas, natutunan ko ng tanggapin ang lahat ng nangyari. Ang mga sugat na dulot ng mga pagkatalo at mga pagkabigo ay nagsimulang maghilom, kahit na may mga alaala na mahirap bitawan. Nang makuha ko ang mga sagot na hinahanap ko, hindi ko inasahan na ang mga sagot na iyon ay magbibigay sa akin ng kalayaan at kagalakan sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Nandyan pa rin ang hapdi, ngunit natutunan kong tingnan ang mga nangyari mula sa isang mas malinaw na pananaw. Hindi ko na kailangang magtampo o magalit kay Ninong Marco. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi isang pagkatalo. Sa halip, naging bahagi ito ng aking personal na pag-unlad. Naintindihan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon o pag-aari, kundi tungkol sa pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kontrolado at sa pag-unawa sa mga limitasyon ng isang relasyon. Si Ninong Marco ay may sarili niyang mundo at ako ay bahagi lamang ng kwento niya. Isang kwento na sa huli ay naiwan ko na sa nakaraan. Nakatanim pa rin sa aking alaala ang mga sandali ng saya at kalungkutan na ipinagkalob ng bawat pagkakataon na nagkasama kami. Ngunit ang mga alaala na iyon ay hindi na nagiging sanhi ng sakit. Natutunan ko na sila'y bahagi ng paglalakbay ko tungo sa pagtuklas sa aking sarili. Hindi ko na kailangang ipilit ang pagmamahal na hindi ko natamo. At natutunan ko ring tanggapin na may mga bagay na mas mabuting bitawan kaysa ipilit pa. Ang mga araw na puno ng mga hindi nasabi at mga patagilid na pananaw ay nagsimulang magbukas ng mga bagong pinto para sa akin. Natutunan ko na kahit ang isang pagbabalik loob ay may hangganan. At kung minsan, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay bitawan ito at hayaan ang sarili mong magpatuloy. Sa kabila ng lahat, natutunan ko ring magpasalamat sa mga bagay na natutunan ko. Ang pagmamahal na aking naranasan ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang pagninilay sa aking halaga at sa kung paano ko tinitingnan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ang pag-apruba ng iba upang makuha ang pagmamahal ko sa sarili ko. Ang tunay na halaga ng pagmamahal ay nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap sa aking sariling kahinaan at lakas. Ngayon, tumitingin ako sa hinaharap ng may bagong pag-asa. Bagamat ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang maghihilom agad, natutunan ko na ang tunay na lakas ay nagmumula sa mga pagsubok. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin, ngunit natutunan ko na hindi ko kailangang magmadali. Ang mga bagong pagkakataon ay darating, at sa mga pagkakataong iyon, magagawa ko na magpatuloy ng may mas malinaw na pananaw sa sarili at sa mundo. Habang ako ay naglalakad patungo sa bagong simula, iniisip ko ang lahat ng mga aral na natutunan ko. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon, kundi sa pagiging bukas sa pagtanggap at pagpapatawad sa iba at sa sarili. Si Ninong Marco, si Rachel, at ako ay may kanya-kanyang landas na tatahakin. At ako,
Natutunan kong magpatuloy sa paglakbay kunang mas matatag at mas maligaya nang walang pagsisisi. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng isang bagong pananaw sa buhay. Isang pananaw na puno ng pag-asa at pagpapatawad. Walang anuman. Kasi rin, natutuwa akong makita na natutunan mo ang mga mahahalagang aral sa kwentong ito. Ang bawat hakbang ay patungo sa mas mataas na pag-unawa sa ating sarili at sa mga relasyon na binubuo natin. Mag-ingat ka palagi at sana ay patuloy mong mahalin ang iyong sarili dahil ikaw ang pinakamahalaga. Hanggang sa muli kasi rin.